Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatapos ilang paso ng Creamline Cool Smashers, ang Akari Chargers, hindi ito matanggap ng mga fans ng Akari. Ayon nga sa mga fans ng Akari, lalo sa Philippine Volleyball, ay marami silang post na sinasabi nila na nandaya daw di umano ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Sa anong aspeto ang sinasabi nila na nandaya ang Creamline? Yan ang ating ipapaliwanag at pag-uusapan. Kasi marami na naman ngayon mga nagsilipan ng mga bashers ng Creamline pagkatapos ngang pataubin ang Akari. Well, hindi naman sa atin bago dahil alam naman natin na ang Akari ay never pang nanalo sa Creamline. At kahit nga puspusa ng kanilang pagtitraining noon sa Japan kasama ni Coach Minowa ay hindi nga umubra ang Akari nang nakatapat nila ang Creamline Cool Smashers. Ngunit sa kabilang banda sa kanilang pagkatalo at kitang-kita naman natin na binomba sila ng mga malalakas na spike ni Gemma Galanza, Tots Carlos at kasama na dyan ang ating Michelle Gumabaw. At syempre may MB Fons pa nga tayo. At si Gemma Galanza nga at si BDL ay namayagpag rin. At hindi talaga dito nakaporma si Ivy Lacsina, ang aasahan sana ng Akari, ang kanilang star player. Ngunit alam nyo ba na iginigiit naman ng mga fans ng Akari na dinaya raw sila or nadaya raw sila ng Creamline, kung kaya medyo nawalan daw ng gana ang Akari maglaro. Yan ngayon ang kanilang mga ipinopost at pag-uusapan natin yan kung paano nga nila yan nasabi. Kaya panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malinawan ang mga fans ng Creamline at ng Akari. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Sa Pilipinas ka lang makakakita na kapag natalo ang iyong hinahangaan na team ay sasabihin agad ng kanilang mga fans na nadaya. Bakit naman kasi ito nasabi ng mga fans ng Akari? Eto kasi yon, sa second set ito nangyari kung saan dikitan pa ang scores ng Akari at ng Creamline. At biglang ang idiniklara ng referee na ibigay ang puntos sa Creamline. Kung kaya dito ay medyo nagtaka rin kahit si Coach Taka ay hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay sa Creamline. Medyo naantala nga ang kanilang games dahil kinilaro pa nga ng bawat coach kung bakit sa Creamline nga napunta. Mukhang hindi nga dito makapaniwala si Coach Taka at dahil nga dito ay talagang mainit na naman naging usapin ito na di umano ay nadaya raw ang Akari. Ayon yan sa mga fans ng Akari dahil yun nga ang kanilang mga post. Hindi nga nila matanggap na ganon ang nangyari. Ang desisyon ng referee ay ibigay ang puntos sa Creamline. At pagkatapos ibigay nga ang puntos sa Creamline, medyo nakita nga natin na lumambya ang galawan sa loob ng court ng Akari. Naging dahilan yan at natambakan sila. At eto naman ang banat ng mga fans ng Akari. Ayon nga kay Anonymous Participant, PVL ang liga ng CCS. Sana may bagong paliga na hindi kontrolado ng CCS ang mga officials para magkaalaman na kung totoo bang magaling sila. Yung priority ang sports over business. Medyo halata na kasi pagdating sa laro. Ang galing nga ibang team pero pagkalaban ng CCS nag-iiba ang galawan nila. Parang bayad ang laro like yung kagabi. Yan nga ang sinabi ng mga fans ng Akari. Naniniwala nga sila na medyo business raw ang inuuna ng PVL. Yan ang kanilang patotsyada. Pero kitang-kita naman natin na talagang talo talaga ang Akari at never pa naman silang nanalo sa Creamline. At eto pa ang sunod na banat ng mga kritiko ng CCS. Sabi pa nga nila sa Philippine Volleyball pa rin ito. Banat niya nga sa kanyang post, boring ng games. Sayang yung binayad ng fans sa tickets
nadaya lang or nandaya lang yung Creamline. Grabe naman tong si Christine. Madalas niyang i-bash si Eliza Valdez, Gemma Galanza at ang buong kupunan nga ng CCS. Halatado naman kasi na ayaw nila sa Creamline. At narito pa ang sunod na kanilang sinabi sa CCS. Kritiko pa rin ito ng Creamline. Sabi nga ni Don Vito, mukhang nagkakadayaan na. At manggilan-gilan lang to sa mga post nila sa Philippine Volleyball at napakarami niyan. Naniniwala nga sila na medyo hindi raw maganda ang naging resulta ng laban. Naniniwala ang iba na nadaya raw ang Akari at may nagsasabi naman na bayad raw ang laban. Grabe naman talaga ang mga kritiko ng Creamline. Hindi talaga sila makapaniwala na ganito nakagaling ngayon ang Creamline Cool Smashers. Well, para naman kasi sa akin, hindi na kailangan dito magtaka ang mga fans ng Akari. Kailan pa ba sila nanalo sa Creamline? Walang dayaan sa PVL at una sa lahat wala ditong bigayan ng laban. Talagang talo ang Akari Chargers. Kung Petrogas Angels nga na malakas ay hindi umubra sa Creamline, Akari Chargers pa ba? Papalag ba sila sa Creamline? Alam naman natin na ang Akari ay hindi naman ganoon pa talaga sila kasolid. Kung iniisip ng ibang mga fans ng Akari na malakas na sila, ang kanilang hinahanga na Akari, nagkakamali sila. Nang reinforce kasi ang malakas ang kanilang import. Tulad ng sabi ko noon, ibang usapan na kapag All Filipino Conference. Alam natin at kilala na natin ang mga players ng Creamline na talagang di kalibre. Lalo't wala nga ngayon si Celine Domingo kung kaya hindi rin humataw ang kanilang middle attacker. At kahit nandyan pa nga noon si Celine ay hindi pa rin sila uubra sa Creamline. Magaling naman ang Akari pero hindi pa siguro ito ang tamang panahon para pataubin nila ang Creamline Cool Smashers. Kaya sa mga nagsasabi dyan na mga fans ni Ibiang at ng Akari na luto daw ang laban at pera-pera lang daw at business, walang ganoon mga Mars. Talo talaga ang Akari. Yan mo lang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.